Hi everyone! Bukas na ang mga server sa larong The Ragnarok. In this video ay tingnan natin kung gaano kaganda ang larong ito at balikan natin ang alaala ng pinakaunang massive multiplayer online role-playing game na sumikat noong 2002. Panoorin natin ang video na ito. Ngayong araw na ito ang grand launching ng The Ragnarok. Alam nyo ba na itong araw din na ito na August 31, ang unang araw nang lumabas ang larong ito? Lumabas ang unang Ragnarok Online noong August 31, 2002 sa Korea, kasabay ng araw din ito. Yung interface ng character creation ay bago na compare dun sa dating interface na ganito yung itsura. Pero gamit pa din nila yung original character, pati yung tema ng Ragnarok original color design ay hindi nila binago na maganda kasi mapipil mo talaga yung pagka-original ng Ragnarok team. Ngayong nakagawa na tayo ng character, ay i-click na natin yung start game sa lower right side ng Poring. Yung character natin ay nag-uumpisa dito sa lower side ng Frontera City. Ito yung pinaka-training grounds. Dati kasi ay nag-uumpisa yung character sa training grounds, pero ngayon ay dito na sa lower part ng Frontera. Pag pumasok tayo sa portal doon sa taas, ay makikita natin yung Frontera City. Dito ay naisipan kong magpa-level na lang muna at tingnan yung mga cute na Poring, Lunatic, Rodaprag at Pupa. Nakakamiss yung ganitong classic Ragnarok. Kung mapapansin nyo ay yung ibang player ay parang white. Tingin ko ay nagkakaroon ng delay kaya parang white yung itsura ng mga karakter. Para maka-attack tayo ay may dalawang way pala dito. Una is yung sword symbol dun sa lower right side, tapos yung skill dun sa gray circles. Yung auto-attack naman ay nakapwesto sa taas ng chat, katabi ng settings. Kusa na siyang a-atake sa mga monster, pati yung mga lootings ay kusa nang nakukuha ng karakter natin. So ngayon naman tingnan natin yung mga attributes kung saan makikita. At saka itong mga icons dito sa mga left side, right side nitong larong ito. So para mapuntahan natin yung attributes, i-click lang natin itong avatar dito, yung picture, tapos andito na sa left side yung attributes. Okay, click lang natin yung plus para madagdagan. Meron din palang reset stats. Ito yung pinakamahalaga dati kasi minsan nagkakamali ka ng click dahil sa sobrang pagod or antok. Anong nangyayari, nakiklik mo yung mga stats na hindi naman dapat. So meron lang pala ditong reset stats. Kailangan lang ng Stone of Reincarnation. Yun nga lang, nakukuha lang yata to dun dati dun sa parang magbabayad ka. So tingin ko ganun din dito, pero kung kaysa mas gumawa ka ng bagong character uli, mas maganda na yung mag-reset ka na lang kung sakaling kailangan talaga. Pwede rin siguro mag-add ng points, pero sa ngayon parang hindi pa kasi ano pa lang tayo, novice. Ito yung novice, ang tawag nila dito ay novice job. Tapos kapag mag-add ng item, i-click lang natin tong plus button dito, tapos i-click natin tong parang cross, tapos para mag-add ng potion, drag lang natin tong potion na to papunta dyan, tapos click natin yung X dun sa taas, ayun, nandun na siya sa gilid. So pag kinilik natin yan, ayan, nagkakaroon siya ng health. So, ang mga iba pang dapat natin tingnan dyan, yung bag is parang yung inventory mo na to eh. So, kapag ka magbibenta tayo ng mga gamit, dun lang sa may, tingin ko dun sa may, hindi ko alam kung nandun pa yung sa may taas eh. Check natin mamaya. So, itong equipment, yan, meron na pala siyang sariling refinery. Kiklik lang natin yung enhance, automatic tataas na siya. Pero tipirin natin to kasi saka dun mo lang yata makukuha to sa store. Tapos, ito, kapag kami nag-i-invite sa atin, click lang natin yung join, pero full na yung nila party. So, yung party nandito sa gilid, sa left side, yung team. So, para mag-create ng team, yan o. Confirm, yan o. Automatic na pala na nabubuo yung team. So, dito pa lang pwede kang mag-create ng party dito. Tapos yung quest dito, i-click lang natin yung quest dito sa left side. Automatic na yan na nata-teleport. Try natin So, ayan o. Tiniteleport niya dun sa
quest na paggagawan. So, dito, click lang natin yung auto. Automatic na siyang atake sa kalaban kasi kailangan niya ng antennas. Okay. Kailangan niya ng insect antennas na 17. Ito, mostly, dito yung magbabayad ka. Dito sa shop. So, dito yung binibili yung mga Paracon. Ako, kailangan palang tiparin yun kasi kailangan mong gumastos para makuha mo yun. So, dito kikita yung, kumaga yung game. Dito sa Paracon na to. Dito sa mga Auridicon na yan. Para i-upgrade mo yung mga item at para ma-upgrade mo yung item at saka kumunat yung hero. Yun yung kailangan mong itong mga item na to. So, wala tayong budget para dyan. Free to play lang tayo. So, tingin ko yun lang naman ang itong mga craft, yung kapag ka maggagawa ka ng mga potion. Dati ang nakakagawa lang nito yung yung merchant. After nung quest, so ang ginawa ko, pumunta na ako dito sa Frontera. I-click lang pala yung quest dun sa left side. Pag na-click mo siya, magkakaroon ka ng dagdag XP. So dito, kaya ako pumunta dito sa Frontera, hinahanap ko yung tool dealer dati. Nakapwesto yan dito sa may mga corner na to sa loob. Isang tool dealer at saka isang equipment dealer yata yung isa. So yung sa tool dealer, meron doon nagbibenta ng awakening potion at saka yung yellow na pampabilis ng attack. So wala pala sila dito, wala nang ganun. Pwede kang magbenta dito sa mga NPC. Ngayon ko lang din nakita na may ganito. So, pwede kang mag-sell dyan at saka mag-purchase. Pagka mag-sell ka pala, hindi mo na kailangang i-drag. Dati kasi dinadrag Ngayon, i-click mo na lang pala. Tapos, pwede yung multiple. I-click mo lang yung mga item. Tapos, automatic malilipat na sila dun. Okay din yun kasi kung i-drag mo pa yan, mas mahirap. Kung katulad dun dati yung setup. Ang galing nung nakaisip ng developer nito kasi mas napadali ito kapag ka mobile. Kesa yung idadrag mo yung katulad ng dati. Tapos pipiliin mo pa kung anong item yung idadrag mo or ilan yung item na i-add mo. Kumbaga, i-add mo pa siya mano-mano. Ngayon, isang click lang sell agad lahat. So, magaling yung pagkakagawa. Dito, tambayan to ng mga nagbibenta. Itong gitna na to hanggang dun sa baba dati. Tambayan yan yung mga nagbibenta ng mga item. At ang hindi ko lang maintindihan dito, bakit lumalabas itong mga invitation ng party, which is dapat, yung nasa malapit mo lang, yung hagip lang dapat nung screen. Pero, syempre, hindi na natin pwedeng ma-invite mano-mano kasi kapag i-click mo siya sa sobrang liit ng screen, hindi mo makiklik yung tao So, siguro yun yung purpose nun. So, ito, nakita ko dito si Capra. Tinignan ko kung meron ulit siya nung storage teleport. At saka yung cancel, yun nga, meron pa. So, pwede akong mapag-teleport sa mga city gamit ni Capra. So, that's all everyone. Sa mga susunod na video naman, try ko naman libutin yung mga ibang city. Tapos, check natin yung mga tambayan dati ng mga player at ng mga guild. Pati yung mga warper, check din natin. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.